Hello guys, may panoorin tayong video guys kay Attorney Claire at kay Senador Amy Marcos. Sino ba sa kanila ang nagsabi ng katotohanan? O sino sa kanila ang fake news? O dapat ba silang ipatawag sa Quadcom para malaman kung sino sa kanila ang nagsabi ng katotohanan? Sa kay Amy Marcos ba nga nagpatawag ng investigasyon sa Senado tungkol sa pagka-aresto ni PRRD, o si Attorney Claire Castro na hindi nagpatawag ng investigasyon sa Senado? Panoorin ninyo guys, kayo na lang ang husga guys kung sino sa kanila ang kidnapping. What does it state kidnapping? What does he mean by that? Now, what does she mean by that? State kidnapping. Well, I guess I have to stick with the word kidnapping. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Yan yung pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po meron ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Especially sa ating po nangyari ay through Interpol. Hindi po pwedeng kapag ka po nagsuserve ang sino mang otoridad, let's say sheriff, atin na lang po itong tatalikuran or ating sasaktan o ating susuntukin. Hindi po pwedeng ganun. Kung ano po ang nandiyan at legal po na masasabi nating order from the court, we should abide. No? We should abide by that. So wala po ako nakikitang kidnapping dahil hindi nga po ito sa pwersahan at lahat po ng elemento na dapat pong gamitin para maging masabing valid yung warrant of arrest. Paghingi ng assistance ng Interpol ay nandiyan naman po. Kompleto po tayo ng papel. At walang court order ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nalapag ang kanyang karapatan ayon sa inisyal na investigasyon ng Senado. Kasabay nito, lumabas rin na planado ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte bago pa man ito maisakatuparan. Taliwas sa mga pahayag ng Malacanang na Marso 11 ng madaling araw lang nila natanggap ang arrest warrant. Magbabalita si Mean Corbera. Inilabas na ni Senador Amy Marcos ang preliminary findings ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa ginawang investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, malinaw na walang legal obligation ng Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turn over sa International Criminal Court. Wala anyang hawak na red notice mula sa Interpol, sa halip ang bitbit ng mga otoridad, diffusion na hindi umano verified ng Interpol Secretariat, walang kasamang request mula sa ICC para sa extradition o pag-surrender ni Pangulong Duterte. Malinaw din anya ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang TV interview na group effort ang pag-aresto kay Duterte at paghahatid dito sa ICC sa the Netherlands. Ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Maliwanag din ayon sa senador na nalabag ang mga karapatan ng dating Pangulo
dahil inaresto ng walang warrant of arrest mula sa korte sa Pilipinas at wala ring court order na nagmamandato na dalhin siya sa labas ng bansa. Ipinagkait umano sa dating Pangulo ang liberty of abode, pinagkaitan ng karapatan na mabisita ng pamilya at ipinagkait ang karapatan na mag-apply para sa kanyang interim release o para makapagpiyansa. Na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok dun sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. At yun nga guys, kayo na ang humusga. Salamat sa inyong panonood.